O ganto na kita minamahal sa laing bahin sa pagpatili sa pulong sa Dios, aton damo minamahal ato mga wulpin papel o ato mga Biblia minamahal. O ginagyo ko kamutanan, mga igsuon, mamarog ta, mga igsuon, manindog tan tanan, aging pagrespeto sa pulong sa Dios. O akong ihatag panahon, binamasa pagdumala atong beloved Odin Princess, Kuya Joshua Galarosa. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved good preacher, beloved Dendo Ibas. Tayo pumanalangin mga minamahal. Hallelujah. Nakilang ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat, mamadala sa pangalan ni Jesus, muli sa mga sandaling itong malapay noon. Narito po kami malapay, walang pagpupuri. Pasalamat muli aming pinapaabot sa iyo sa paglangis mo sa bawat yugto na panambahan sa gabing ito, sa mga mapuring awitin, mga patutunay yung manak at lalong-lalo Diyos. Hallelujah. Ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Sa pagkatong ito, malapay noon, narito ibang lingkod through the leading prayer hour, the beloved and honorable evangelist pastor, Wellness Estrada Almeida, your in-time prophet of God. Hallelujah. Paintulutan mo ibang lingkod na yung salita, aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan na ito maging kabusugan sa aming nagutom na kaluluwang malapay noon. Batid mo sugana, wala akong magagawa malapay noon. Alas yung mahadlang sa aming kalagitnaan, sa mga pangalan ni Jesus, di mo sa destruction of all spirit, out of all the powers of darkness, I command you be bruised in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dearest Jesus, the King of kings, the Lord of lords. And I give double honor and respect to the man of God, our beloved and honorable evangelist pastor, Wellness Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God, and his beloved children, low grandchildren, great-grandchildren. And we'll always remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Lena Almeida, beloved Mama Dar. And a pleasant evening to everyone. At sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga beloved preachers, ordained preacher, at sa ating mga webcast viewers, iba't ibang panig ng mundo. Lahat na mga kumantabay sa ating banalagawaing ito, mga minamahal. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Mahina. Shout, hallelujah! Amen. Para lumayas yung mga pag-alinlangan, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating mabait at Diyos. Gusto na malapay tayo ay masigla sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, siya ay buhay. Amen. Pag tayo po ay masaya na naglilingkod sa Panginoon, ang Diyos din ay masaya na magbibigay sa iyo ng pagpapala. Di ba? Amen. Palampakan natin ang ating pinakamalapay noon, mga inman. Atin na bubuksan ang ating badalang sulatan. Dito po sa, from the book of 1 Peter chapter 1, verse 7. 1 Peter chapter 1, verse 7. Unang Pedro, kabanatang 1, ang talata ay 7. Upang ang pasubok sa inyong pananampalataya na lalong halaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa mamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at kaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng mahal at maraming salamat sa ating pinakamalapay noon sa pagkabasa na kanyang banal na salita. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. That the trial of your faith, being much more precious than gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ang pagsubok daw, may naman ang ating panampalataya na lalong mahalaga. Ito pala ay mahalaga yung pagsubok sa ating. Mahalaga. Amen? Kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati
at ikararangal sa pagpapakahayag ni Heso Kristo. Amen. Ito yung topic natin ngayon, my mahal. Joy in the midst of trial. Amen. Kaya sa ating paglilingkod sa malapay noon, huwag magtaka. Kung tayo pa ay humaharap na mga matitinding pagsubok. At huwag ma-discourage. Dahil para sa ating mga Krisyano, katulad ng sinabi ng Biblia, ito ay mahalaga. Amen. At dahil dito, may mahal, dito makikita ang ating pagiging tunay na Krisyano, mga minmahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ang Diyos ay sumusubok sa mga matuwid. Isipin niyo ito, mga minmahal. Ang malapay ay nanunubok. Ating pong basahin muli ang Psalms chapter 11 verse 5. Psalms chapter 11 verse 5. Mangawit o Salmo, kabanatang 11, ang talatay 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pandadahas ay kinapapautan ng kanyang kaluluwa. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ihanda mamaya, may mahal, i-prepare yung, ihanda yung Psalms chapter 94 verse 12. Mamaya, mga minmahal, ating pong basahin yan mamaya. Psalms chapter 94 verse 12. The Lord trieth the righteous. Tingnan niyo, mga minmahal. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Makapag-amen ba tayo, mga minmahal? Righteous, matuwid. Pag sinabing matuwid, ginaganap mo ang kalooban ng ating pinakamalapay noon. Ginagawa mo kung ano ang kalooban ng ating pinakamalapay noon. Ikaw ngayon ay nagiging matuwid sa harapan ng ating pinakamalapay noon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya, lagi po natin tatandaan to, mga minmahal, sa ating mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay sa ating banal na gawain ito, mga minmahal, para hindi kayo magtaka. Di mo mahibulong pag muabot kaninyo kining giingon na pagsulay, pagsubok sa ating panampalataya. Ito po pala ay mahalaga. At ang malapay noon ay sumusubok sa mga matuwid. Ibig sabihin, yung mga gumaganap ng kalooban ng ating pinakamalapay noon, ang Diyos mismo sila ay sinusubukan ng ating pinakamalapay noon. The Lord trieth the righteous. But the wicked and him that loveth violence, his soul hated. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ihanda yun, mga basahin natin yung Psalms chapter 94 verse 12. Psalms chapter 94 verse 12. Salmo, kabanatang 94, ang talatay 12. Mapalad ang tao na iyong pinarusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan. Amen. Amen. At ihanda mamaya yung Santiago chapter 1 verse 3 up to 4. Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law. Amen. Mapalad ang tao na yung pinarurusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan. Papalakpakan ba natin walang ating pinakamalapay noon? Pag sinabing sa salitang pinarurusahan, parusa, ay talagang masakit yun. Amen? Pag sinabing parusa, hindi basta-basta yun. Amen? Pag sinabing parusa, ikaw ay parusahan, may mahal, sa salitang parusa, ay talagang napakasakit yan, mga minamahal. Amen. Sa salitang parusa. Pero, bilang mga Kristiyano, na tayo ay naglilingkod sa ating pinakamalapay noon, kung tayo man ay pinarurusahan ng malapay noon, hindi ka lugi, kundi mapalad ka sa lahat ng mapalad.
Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minmahal. Bakit, mga minmahal? Bakit tayo mapalad? Dahil doon pala, sa tinatawag na parusa o chastisement ng Panginoon, isipin nyo ito, pag sinabing sa salitang parusa, napakabigat niyan. Mga minmahal, talagang iiyak ka sa sakit. Amen? Isipin nyo ito, mga minmahal, pag sinabing parusa, napakasakit yan. Talagang grabe ang kasakit yan, mga minmahal. Hindi basta-basta. Amen? Pero, pag dumating sa atin to bilang mga Kristiyan, mga minmahal, sabi ng Biblia, mapalad pala tayo. Bakit? Dahil dyan, tinuturuan pala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oh, hallelujah! Lahat magsabing, praise the Lord! Ang Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, mayaman sa lahat ng bagay, mga minmahal, ang banal na mahal na Panginoon, siya mismo ang magtuturo pala sa iyo. Imagine, siya mismo magtuturo sa iyo. Amen? Kaya huwag magtaka. Huwag ma-discourage. Mga minmahal, dahil may purpose ang mahal na Panginoon sa iyo at sa akin. Kung tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Mapalad pala. Dahil dyan tayo ay tinuturuan ng mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo yung mga heroes of the Bible, yung sinabi ng ating preacher kanina. Si Abraham, bago dumating yung grabing pagpapala, mga minamahal, sinubukan siya ng mahal na Panginoon, di ba? Yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Abraham, ihandog mo ang iyong nag-iisang anak. Si Abraham, hindi siya nag-question. Hindi siya nagtanong, malapay noon, ang dami. Bakit yung pamalapay noon? Ang dami naman ang dapat na pwedeng ialay sa iyo. Napakaraming hayop, matatabang hayop, tupa, baka, na pwede naman ialay sa iyo. Bakit yung aking nag-iisang anak pa? At pag nawala yun, wala na akong anak. Amen? Ang malapay noon ay nanunubok. Amen? The Lord trieth the righteous. Si Abraham, hindi siya nag-question sa malapay noon. Kung anong sinabi ng malapay noon, mga minamahal, walang tanong-tanong, diretso. Amen? To make short the story, mga minamahal, noong akmang papatayin na niya si Isaac, sabi ng boses, Abraham, huwag mong ituloy na patayin sa Isaac. Narito ang tupa, siyang ialay mo sa akin. Sapagkat ngayon, talastas ko na ikaw ay tapat sa akin at pagpapalain kita. Oh, hallelujah. Palapakan natin ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Mula sa pagkabaog ni Zara, at the age of 90 years old, si Abraham, 100 years old, mga minamahal. Grabe. Dahil nakita ng malapay noon na si Abraham, siya ay talagang masunurin. Kung kaya, pinagpala sila ng ating pinakamalapay. Palapakan natin ating mabait na Diyos. Bago dumating yung pagpapala, susubukan ka muna ng ating pinakamalapay noon. Amen. May layunin ang ating mabait na Diyos. Ating pong sundan mainmal sa James o Santiago, chapter 1, beginning verse 3 up to 4. Santiago, Kabanatang 1, ang talatay 3 hanggang 4. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at ang inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon.
Oh. Sa paglilingkod sa Panginoon, ang isang sinusubok na mananampalataya, mga mahal, ay mabunga. Amen? Sinong gustong magbunga? Ayaw nyo mamunga kayo? Ayaw nyo magbunga? Hallelujah. Dapat bilang mga Kristiyano tayo ay namumunga ng mga espiritual na bagay. Namumunga tayo ang ating espiritual. Ayaw nyo na maging mabungang Kristiyano? Alalahanin niyo mga minamahal, ang rapture, napaka-taas ng qualification ng ira-rapture. Kaya hindi po pwede na tayo ay pabayaan na ng malapay noon. Amen? Tinuturuan tayo ng malapay noon. Kailangan mamumunga tayo ng mga espiritual na bagay. Amen? Sino yung gusto magtiis? Taas ang kamay. Yung iba ayaw. Di ba? Anong sinasabi ng Matthew chapter 24 verse 13? But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ang magtitiis lamang hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Ngayon, ayaw mo magtiis, paano ka makapagpapatuloy niya? Paano ka maliligtas? Amen. Pero alam ko na ang bawat isa sa atin, may mahal, talagang nagsusumikap, nagtitiis tayo. Kaya nga tayo nandito, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay. Lahat magsabing, praise the Lord! Hallelujah. Diba? Ulitin ko, mga minamahal, ang qualification ng ira-rapture, bago ka maging qualify, mga minamahal, the Bible says in Ephesians chapter 5, verse 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Amen. Walang kulubot, walang mansa. Yun yung ira-rapture. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Bakit tayo ay sinusubukan ng malapay noon? Anong sinasabi may man ng Santiago chapter 1 verse 3 up to 4? Knowing that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yung po pala, yung pagsubok ng ating pananampalataya, tinuturuan tayo ng malapay noon upang tayo matutong magtiis. Hallelujah, palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Pailob, kumbaga sa Bisaya, makamaot na magpailob. Kaya kung di ka magpailob, ay di ka makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So yun ang purpose ng malapay noon. Yun ang purpose ng pagsubok sa ating panampalataya na mahalaga. Everybody shout, praise the Lord! Ito, at inyong pabayaan daw natin, may hayaan lang natin. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Ibig sabihin, maging sakdal ka, maging perfect. Amen? Upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Nagbubunga ng paglagong espiritual. Yun, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ay, sino ba yung ira-rapture? Di ba yung perfect? Amen? Sakdal. Amen. Kaya huwag magtaka kung may mga pagsubok sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa malapay noon. Dahil tayo po pala ay tinuturuan ng malapay noon.
Kung tinuturuan ka ng malapay noon, mga minmahal, mapalad ka, hindi ka lugi. Di ka alkansi, kundi bulahan ka sa tanang bulahan. Tungod kay ginatudloan ka di ay sa atong Ginoo. Tayo pala ay tinuturuan ng malapay noon upang tayo maging sakdal, maging perfect at sa pagbabalik ng ating pinakamalapay na yung tinatawag na rapture. Eh siyempre, perfect ka na. Wala nang hanapin pa sa iyo ang malapay noon. Karapat dapat ka ng i-rapture ng ating pinakamamahalapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Kaya huwag magtaka. Tayo ay nagtitiis, mga minmahal. Amen? Lahat ng heroes of the Bible, bago sila pinagpala, ang Israelites, bago dumating doon sa land of promise, di ba? Sabi ng malapay noon, lalakarin nyo ang disyerto papuntang sa lupang pangako ng 40 dias, 40 days. Isipin nyo ba, may mahal? Bakit pinaabot pa ng 40 days? Sabi ng malapay, lalakarin nyo ng 40 days. Bakit kailangan pa ng 40 days? Na ang malapay noon, walang imposible sa kanya. Pwede na malapay noon, ora mismo, dyan mismo, hallelujah, in seconds, pwede silang pagpalain. Bakit aabot pa ng 40 days? At hindi lang yon, umabot ng 40 years. May purpose ang ating pinakamalapay noon. Kung sa gitna ng mga pagsubok, sila ba ay magpapatuloy sa paglilingkod sa malapay noon? So yun, nakita na malapay, sino yung karapat dapat? Hallelujah, pumasok doon sa land of promise. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Ganon din sa ating paglilingkod sa malapay noon, mga minmahal. Hallelujah. Huwag magtaka sa mga pagsubok. Hallelujah. Huwag ma-discourage, kundi minmahal. Hallelujah. Tayo ay magpasalamat sa malapay noon dahil tayo po pala ay tinuturuan ng ating pinakamalapay noon upang tayo maging sakdal, maging katanggap-tanggap sa ating pinakamalapay noon upang tayo rin po, mga minmahal, ay maging karapat-dapat tumanggap sa mga pagpapala. Amen? Ang ating kalagayan, mga minmahal, ang sinusubok na mananampalataya ay mahalaga. Amen? Ang isang ibon o agila, ito ay lumilipad na pasalubong sa hangin. Yung malakas na hangin, mga minmahal, ang agila na lumilipad, yan po ay sinasalubong niya. Pasalungat. Mga minmahal, anong purpose? Upang ang magandang pakpak nito ay hindi magkabuhol-buhol. Palapakan natin ang ating pinakamalapay. Nakuha niyo, mga minmahal? Yung malakas na hangin, mga minmahal, sinasalubong niya upang yung nagkabuhol-buhol na pakpak ay maging maganda. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Tulad din ng isang mananampalataya na matapang na humaharap sa mga pagsubok hanggang ang buhay niya ay lumilis at maging kaaya-aya sa ating pinakamalapay noon. Ibig sabihin, pag may pagsubok sa iyo, hallelujah, huwag kang mag-question, mga minmahal, huwag kang manghina, higit sa lahat, huwag kang tatalikod, kundi susuugin mo dahil yan ay para sa kabutihan mo at ikaw ay maging katanggap-tanggap sa ating pinakamalapay noon. That the trial of your faith, being much more precious than gold, that perisheth though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Palapakan natin ang ating pinakamalapay, mga minmahal. Sabi ng James chapter 1 verse 2, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Amen. Bago ma-receive yung crown of life, susubukan ka muna.
Palapakan natin ang ating pinakamalapay, no? Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Lahat magsabing, praise the Lord! Shout, hallelujah! Puri ng ating pinakamalapay noon. Wala tayong oras. Atin na pong awitan ng ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Bulay-bulayin po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Huwag magtaka. Huwag ma-discourage. Kung tayo ngayon ay humaharap sa mga mabibigat na pagsubok, trial sa physical, financial trial, spiritual trial, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mapalad ang tao na iyong pinarusahan, o Panginoon, dahil sila ay tinuturuan mo sa iyong kautusan. Awitin natin bakit may pagsubok. Imbitahan natin may malang banal presensya ng ating pinakamalapay, no? May pagsubok, bakit dinadala Hallelujah! sa Praise the Lord! Jesus. inuubog? Ibuka natin ang ating bibig sa pag-awit sa malapay upang pumasok po ang banal na presensya ng ating pinakamalapay. Maging putla, bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking hinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako? Kayo'y malimit na nalalamig sa pag-ibig mo. Nagkukulang, Hallelujah! Praise the Lord! nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Isa pa mga bilibang. Bakit may pagsubok? Ang ating Diyos na pinagpilingkuran ay buhay. Makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Kung tayo pag ngayon ay humahanap ng pagsubok, idulog natin sa mga Panginoon. Wala tayong magagawa, pero ang Diyos ay magagawa. Malaki ang magagawa ng ating pinakamagagawa. Dahil siya'y makapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Sa aking paglilingkod ay maranas ng pagsubok. Hallelujah! Praise the Lord! Ikaw ay aking hinalikuran, Praise the Lord! ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako? Kayo'y malimit na nalalamig sa Praise the pag-ibig Lord! ko. Nagkukulang, Praise the Lord! nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Kayo'y malimit na nalalamig sa pag-ibig mo. Praise the Lord!
nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Kayo'y pag-ibig na lalamig sa pag-ibig mo. The Bible says in Hebrews chapter 10 verse 36, for ye have need of patience. For ye have need of patience. Done. After ye have done the will of God, ye might receive the promise of God. Sabi ng malapay noon, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng mga pangako ng malapay noon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Isipin niyo ito, mga minamahal. Tandaan niyo ito. Sabi ni Haring David, pinakadakilang hari sa Israel, si King David, sabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Mula nung siya pinanganak hanggang siya tumanda, sabi ni Haring David, wala siyang nakitang matuwid na pinabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Mga minamahal, alam ng malapay noon bilang tao kung anong meron tayo, kung hanggang saan yung makakaya natin, mga minamahal. Ang ating malapay noon mas higit pa sa ating mga magulang sa laman. Meron bang magulang na pinababayaan ng kanyang anak? Wala po! Minamahal.
how much more ang ating mabait na Diyos. Kaya nga na siya nagkatawang tao upang ikaw ay ligtasan ako at tayo magmana ng buhay na walang hanggang sa piling ng malapay noon. Doon wala na paghihirap, wala na karamdaman, wala na pagtitiis, wala na pagsubok. Bagamat tayo ngayon ay sinusubukan ng malapay noon, may layunin ng ating mabait. Tayo ay tinuturuan ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ating mabait na Diyos. Amin man. Everybody say, praise the Lord. Say, hallelujah! Natay bisita. Ibayaw ang kamot. Ang iyong pagadawaton karon dili pundok, dili reliyon, kundi ang Ginoo mismo, ang Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari. Walay lain kundi ang atong Ginoong Jesucristo. Nagingon ang book of John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng kapangyarihan, maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na mainbat. Sa mga bisita, ating mga webcast viewers, iba't ibang panig ng mundo, sumunod po kayo sa panalangin ito. At mamaya po tayo ay manalangin po sa inyong mga karamdaman, mga minamahal. Ginoong Hesus, salamat Ginoo sa Ebanghelyo sa kaluwasan na ako nadunggan nining mga orasa og nag-abli sa akong salabutan. Ginoong Hesus, ginadawat ko ikaw na akong manluluwas, Diyos og hari sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Isulat mo ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas ako Ginoo, kauban ang akong tibuok panimalay. Kini ang akong mga pag-ampo sa gamhanang pangalan ni Jesus. Amen. Mag-ampo kami alang kanyo minimang. Dagang salamat Ginoo sa mga tao binawat kanimo o God. And through the living prayer of our beloved and honorable evangelist Pastor Wellness Almeida, and the prophet of God, O Diyos, sa namidawat kanimo ni mga oras, O Diyos, pasaylo sa sila mga sala, Ginoo. Imo silang tinuod mong anak sa pinulungan o sa binuhatan. O isulat mo ang ilang mga ngalan sa libro sa kinabuhi, luwas sa sila, Ginoo. Kauban ang ilang tibok panimalay, kini akong mga pag-ampo sa gamahan ng pangalan ni Jesus. Amen o amen. Ngayon mahal, tayo po ay dadako na sa ating mga pangailangan, ating mga webcast viewers, kayo ay nasa loob ng inyong mga tahanan. Ang sabi ng Biblia, 2-3 nagkakatipon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Marami tayo, mga minmal. Kaya batid natin, nakasama natin ang ating malapay na sa mga oras ito. Tayo po ay manalangin, mga minmal. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ang mamadal sa pangalan ni Jesus. Narito kami malapay sama-samang dumadalangin sa iyo, nagpapakumabas yung harapan. Bagong lahat ngayon po ay humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang, mga pagkakasala. Sa pawat panalangin namin, minamahal aming ginagaling mga lista, well-established Almeida, and prophet of God. Abutin mo, bawat kilaw ng mga anak, magpalang kamay. Ikaw magpagaling, may makaramdaman ang mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. Ay mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay. O Diyos, sa aming panambahan sa gabing ito, malapain pagpalay mo, bawat sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, panghawakan mo kami hanggang sa pagbabalik. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Inyong ipatong ang inyong isang kamay sa inyong ulo at ang isang kamay sa parte ng inyong katawan. Inyong imensyon at po inyong karamdam at ito po ay atin na pong palalayasin sa pangalan ni Jesus. Apo na kilang mga o Diyos, makapangyarihan sa lahat ang madala sa pangalan ni Jesus. Narito kami sama-samang dumadalangin sa iyo. Dumudulog sa intro ng biyaya sa pangat panalangin ng tao na iyong linangsa ng iyong huling propeta malapay noon. Aming binabal, aming ginagaling Evangelista Wellness Almeida at sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway
lahat ng demonyo makaramdaman sa mga kapatiran, mga pag-alilangan sa puso at isipan, I command you right now, demons of infirmity, sickness and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, demons of COVID-19, I command you, cast out, cast out, cast out, cast out, sickness be healed, probably be solved, vices be gone, in the mighty name of Jesus, be healed, be blessed, in the mighty name of Jesus of Nazareth. Amen and amen. Tayo po'y tumayo mahilmal at ano pong babanggitin ng Hallelujah, Praise the Lord ng 3 beses. Kasama po ang pagtalon. Sige po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na mahilmal. Purihin ang ating mabait na Diyos mahilmal at hanggang dito lang po mahilmal. At ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, parangal, pagsamba, nauko lamang sa ating mabait na Diyos, sa ating pinakamalapay na Kristo. Sa ating mga announcement, narito po ang ating beloved co-preacher, Brother Alex Asoy. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Brother Joshua Galorosa, sa pagdala ng banal salita ng ating buhay na Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo minumahal sa ating mga announcement po. Ating makita sa ating TV screen po minumahal. Ang ating gawain po minumahal every Sunday. Mag-upisa tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At ang araw ng Merkules, tayo po mag-upisa minumahal ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang araw po minumahal ng Biyernes, ito po mag-upisa ng alas 6 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Purihin po ating buhay na Diyos. Ang ating programa po minumahal sa ating Jesus Miracle Hour po minumahal. Ito po tuloy-tuloy minumahal. Araw ng Monday to Sunday, mag-upisa ito ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Purihin po ating buhay na Diyos. Ating makita po minumahal sa ating Facebook, sa YouTube channel. Ating lang minumahal, i-type ang GMCIM Cebu Central Visayas. Iyon po minumahal ating mga programa sa ating banal gawain. Purihin po ating buhay na Diyos. Sa ating mga newcomers, mabaguhang bisita, mayroon po tayong bautismo after sa ating closing prayer po minumahal. Ating bautismo po minumahal, libre ug walay bayad. Purihin po ating buhay na Diyos, magpalihans, ari lang po sa harapan, magpa-counsel sa precious area po minumahal. Praise the Lord. Purihin po ating buhay na Diyos sa ating temporary paghiwalay po minumahal. Sa ating closing prayer po, pinagi sa atong igsoon, Brother Larry Delbo, praise the Lord, sa ating temporary nga paghihiwalay. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, may namahal. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Alex Asoy. Manati, itas ng kami manalangin po siya na temporary paghihiwalay. Dakilang magpalaway mga Diyos, makapangin sa lahat. Sa pangalan pinakamamahal po ng Jesus, maraming salamat po malapay nun. Sa tagumpay siyang lang gawain langisan, malapay nun. Salamat, malapay nun. Pinasalamatan yung pumalapay noon sa simbulang malapay noon sa lawitin mga kalangit, sa mga joyful songs, sa lawitin sa solemn song, malapay noon sa lawitin mga choir, malapay noon, hallelujah. Siyang matamis sa presida patuloy may binuhos sa masang galgitnaan. Pinasalamatan din po namin malapay noon sa pupaliwanag, sa pagbibigay, mga kapatiran tapat nga nagbibigay, sinaputhandog, ginigamit, siyang madalang gawain malapay noon. Salamat malapay noon, purihin ka malapay noon, lalo lang higit may salamatan malapay noon. Ang iyong banalang silatan din po sa aming mahal-halawang karal sa gabi itong simpleng pagkain sa mga kaluhan, mabigay sa amin ng kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo. Purihin ka malapay noon sa gabi ito sa amin temporay paghiwalay malapay noon. Ihiwalay mo ba sa aming dakila, presensya at pag-ibig ay sumasa amin. Samahan mo kami malapay noon sa pag-ilayo mo sa batiskas at kafamakan malapay noon sa at dalangin migagalang malapastor Willis Rada malaman alisin mong gawa ng kaaway malapay noon at sunod lahat ibalik mo bawat sa amin upang ikay may sambahin sa espiritu at katotohanan ito ang iyong samot dalangin sa matamis at makaparingin ang pinakamamahalapay ng Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating Brother Larry Delbo. Mga magkamayan po tayo minumahal bilang mga anak sa tumbuhin nga Diyos. We love you in the Lord, but our Lord Jesus loves you more. Good night o maayong gabi ka natong tanan. Praise the Lord.